Sir, may nakita na po ba kayong lead kung saan na si Lander? Araw-araw ako nagtatanong kung may balita na kay Lander. 3 buwan na andyan ko at kahit palagi akong nangangapa sa paghihintay kay Lander at sa hirap ng pagbubuntis ko, ay hindi ako susuko na isang araw ay matagpuan na si Lander. Tinawagan ko si Big Boss kahit na hindi ito nakikipag-usap sa kahit na sinong civilian ay nilakasan ko na ang loob ko. Bilang sa daliri ko palang itong nakausap sa telepono, ilang beses ko palang din ito na nakikita sa personal. Madalas na nakakausap ko ay ang mga kaibigan ni Lander sa grupo para makibalita. Miss Ledesma. Malalim ang boses ni Big Boss. Kahit na may edad ito, ay malakas at matikas pa ito. Maputila ang buhok nito pero hindi mo ito maluloko. 2 days ago, ay may dumating na report sa akin na may nakakita sa iyong nobyo. We cannot yet confirm if the individual seen by my intelligence is indeed Griffin. We need to verify his identity. Please, don't worry, Miss Ledesma. Alam ko nagbubuntis ka kaya hindi ka namin pababayaan. Nabuhayan ang loob ko at lumiwanag ang paligid ko pagkarinig. Salamat po, sir. Marami po salamat sa magandang balita. Hindi nagtagal ay nagpaalam na ako kay Big Boss. Lumuluha ako na tumatakbo kay Mama na ngayon ay nasa kusina habang nagluluto ng pananghalian. Ma! Oh, dahan-dahan sa pagtakbo at baka madulas ka, anak. Humarap si Mama sa akin habang hawak ang sandok. Hindi ko pinansin ang paninita ni Mama sa akin. Ma, may balita sa akin sa Big Boss. Ano balita? May nakakita na raw kay Lander at ngayon ay kukumpirmahin nila kung siya nga iyon. Masaya kong balita. Totoo ba? Diyos ko, salamat naman. Sana'y siya na nga iyon. Mama, kutob ko siya na nga iyon. Gusto ko siyang puntahan. Hinawakan ko sa isang kamay si Mama. Hindi anak, hayaan mo ng Brotsovo makakita sa nobyo mo. Hindi ka pwedeng pumagitna sa kanila dahil sila ay may kakayahan sa lahat ng bagay. At lalong bawal kang lumabas-labas dahil masalang ipinagbubuntis mo. Mababa ang boses na pakiusap sa akin ni Mama. Pero Ma, tsaka kung siya iyon, nararamdaman ko. Gusto kong ako agad ang una makakita kay Lander at sasabihin sa kanya na magkakaanak na kaming dalawa. Anak, hindi ganoon kadali. Humugot ng malalim na hininga si Mama at saka nagpatuloy sa pagsasalita. Alam kong nasasabi kang makita at sabihin ang kalagayan mo sa nobyo mo, pero hayaan natin sila muna ang unang kumausap sa kanila. Sila ang mas nakakaalam. Hindi natin alam kung kaya hindi makabalik dito si Lander ay dahil wala siyang maalala o baka may masamang nangyari sa kanya. Kaya hindi muna tayo dapat na magpadalos-dalos. Pinanghinaan ako ng loob. Narinig ko na mga salitang iyon dahil palaging bukang bibig nila Mama at Papa na hindi dapat magpadalos-dalos dahil may batas para isagawa ang bagay na iyon. Pero paano naman ako na walang araw na hindi naghihintay sa pagbabalik ni Lander? Kung wala lang nabubuhay sa katawan ko ngayon ay baka nasiraan na ako ng tuluyan. Masakit pa rin ang lahat ng pangyayari sa buhay ko. Bawat oras at mga araw na lumilipas ay para akong nabibingit sa kamatayan sa kakahintay. Pagod na akong umiyak sa sobrang kalungkutan. Ma, anak, manalangin tayo na magiging maayos ang lahat. Manalig tayo sa itaas. Napahaplos ako sa maliit na umbok sa akin tiyan. Kumirot ang puso ko na kanina'y masayang-masaya. Alam kong tama ang sinabing iyon ng Mama ko pero hindi ko maiwasan na hindi malungkot at masaktan. Bagsak ang balikat ko na lumabas ng kusina. Gustong-gusto ko nang makita si Lander ko pero kailangan ko pang maghintay. Bigla akong natigilan at may kumislap sa aking isipan. Nagmamadali ako umakyat ng hagdan para tumungo sa aking kwarto. Magdahan-dahan ka naman, anak. Walang naghahabol sa'yo. Narinig kong saway ni Mama sa akin sa ibaba. Nag-iingat po ako, Mama. May sinabi pa si Mama pero hindi ko na maintindihan. Pagkarating ko sa kwarto ay agad kong tinawagan ang numero ni Kevin, ang siyang pinakamalapit na kaibigan ni Lander. Nakadalawang tawag ako bago nito sinagot. Hello? Kuya Kevin? Yes, Tina? Tumikim ako. May balita na ba kay Lander? Nakausap ko si Big Boss at sabi niya may nakakita na raw dito at kailangan pang kumpirmahin. Alam kong ikaw mas maraming may alam dahil ikaw ang intelligent na grupo. Baka pwedeng sabihin mo sa akin kung saan matatagpuan si Lander. Narinig kong huminga ito ng malalim sa kabilang linya. Please, pagmamakaawa ko. Sana ay magsabi ito para magkaroon ako ng pag-asa. We cannot disclose Griffin's current location until we have confirmation.
You and his family will be first to know once we locate him. May himig na pagsusungit nitong pagsasalita. Kahit mukha itong nakakatakot ay alam kong mabait ito pero ngayon na nakikiusap ako ay hindi niya rin masabi. Sige, salamat sa sagot. Malungkot na ibinaba ko ang cellphone sa kama. Nangihina akong napaupo sa malambot na kama at lumuha. Pasensya ka na, baby ko. Hindi ko pa pwedeng makita ang daddy mo. Pero nagtitiwala ako na makikita na natin siya. Sa'yo na lang ako kumakapit, ano ko. Malungkot ang mommy mo pero sa'yo ako kumukuha ng lakas. Hindi ako papayag na lalabas ka sa mundong ito na hindi mo nasisilayan ng daddy mo. Ipinapangako ko na magkikita kayo ng daddy mo. Sa paglipas pa ng mga araw ay palagi ako naghihintay ng balita. Walang sumasagot sa tawag ko mula sa Broad Cebu. Araw-araw akong tumatawag sa kanilang headquarters kung may balita na kay Lander Griffin pero iisa lang ang sagot nilang lahat. Wala pang confirmation. Nagmamakaawa ko kay Ate Tanya na ipagtanong sa asawa niya kung may balita na kay Lander pero maski ito'y walang sagot dahil walang sinasabi si Kuya Dustin. Ganoon na rin sa Drake na asawa ni Ate Lian at sa lahat ng asawa ng mga asawa ng Broad Cebu. Umiiyak akong palagi sa tuwing nag-uusap kami ng magulang ni Lander. Kahit na palagi nila akong kinukumusta ay alam kong maski sila ay nababahala dahil hindi pa rin matagpuan ang kanilang anak. Mayaman sila at may kapangyarihan para pagalawin ang lahat pero sa Broad Cebu nila ipinagkatiwala ang lahat. Bumalik ang diwa ko habang nakatulala sa bintana nang bumukas ang pinto ng kwarto ko. Anak, may bisita ka. Sino po? Napalingon ako kay mama. Ang kaibigan mo, si Drew. Si Drew? Gulat ko. Oo, pinapasok ko na at nagkakape ngayon. Bumaba ka daan, may pasalubong sa'yo. Sige po. Sumunod ako kay mama. Hindi na ako nag-aksaya pang sumilip sa salamin dahil wala na akong pakialam sa itsura ko. Masaya na ako sa malaking damit ni Lander na suot ko at isang pajama. Sa araw-araw na nabubuhay ako ay puro damit na ni Lander ang sinusuot ko. Hindi naman ako sinisita ni mama o papa. Feeling ko nga ay naawa na sila sa akin, hindi na lang sila nagsasalita. Pagkababa ko ng hagdan ay nakita ko na nakaupo sa malaking sofa si Drew habang nagbabasa ng magazine sa center table. Nakabukas ang TV pero hindi ito nanonood. Napaangat ang ulo nito at nagtama ang aming mata. Lumiwanag ang mukha ni Drew at agad na binaba ang magazine at tumayo. Nice to see you again, Tina. Masayang mukha na salita ni Drew sa akin. Oo nga. Pinauna niya akong maupo sa armchair bago siya muling naupo. In fairness, naging gwapo lalo ngayon sa Drew. Matagal-tagal ko na siyang huling nakita at yun ay nung hinatid namin sa airport ang pinsan niyang si Bea. Simula noon naging busy na ito sa trabaho niya bilang engineer. Nadestino kasi ito sa malayong probinsya at matagal na hindi kaming nagkausap man lang. You look different, Tina. But still so pretty. Pinasadaan ako ng tingin ni Drew. Siguro nga ibang-iba na ako ngayon, hindi tulad noon. Ang pangit ko na at alam ko iyon. Inuto pa ako. Napanguso ako. Alam ko sobrang pangit ko na. Yan lang ba ipinunta mo dito? Nagbago ang mukha nito sa sinabi ko. Oh, no. No, I'm sorry. Mali lang ang pagkakasabi ko. What I meant is, mas lalo kang gumanda habang nagbubuntis ka ngayon. Bumaba ang mata nito sa tiyan ko. Malaki ang damit ni Lander na suot ko kaya hindi nito makita ang maliit na umbok sa akin tiyan. Talaga lang ha? Pagtataray ko, tumawa ito na parang hindi naapektuhan sa pagtataray ko. Bago ang lahat, I have something for you. Inabot ni Drew ang isang kalakihang paper bag na kulay pink. Kahit paano'y nabawasan ang inis ko dito. Thank you. Nag-abala ka pa talaga. Nagkibit balikat lang ito habang nakangiti. Ito lang maidinaan mo dito? Kasi kung gusto mo ako makamusta, siguro naman alam mo pinagdaraanan ko sa buhay ngayon. My heart is still heavy over Lander's disappearance. Balungkot kong salita. Yeah, I'm sorry. Kailan ko lang nalaman na nangyari sa inyong dalawa ni Lander. Kaya nagpunta agad ako dito para makita kita at makumusta. Tumango ako at mapait na ngumiti. Gusto ko na makita si Lander pero wala akong magawa. Pinigilan kong huwag umiyak sa harapan nito. Seryoso ang mukha ni Drew na nakatingin sa akin. Bakit? Nagtaka ako sa paninitig nito. Hindi dahil sa may pagnanasa o may masamang balak ito sa akin ay may kakaiba sa mata nito. Yumuko sa Drew at napahawak sa ulo. Ginalaw-galaw ang magkabilang kamay na parang hindi mapakali. May gusto ka bang sabihin? Curious ko.
Ayoko sanang sabihin ito sa iyo dahil alam kong hawak na isang sikretong organisasyon ang kaso ng pagkawala ni Lander. Napasinghap ako. Paano mo... Paano mong nalaman ng sikretong organisasyon? Umupo ng tuwid si Drew. Dahil sa boyfriend mo? Napaawang na lang ang labi ko sa sinabi nito. Lander approached me previously about applying to their headquarters. If I were accepted, my military training would take place in Russia. Napaawang na lang ang labi ko sa sinabi ni Drew. Ang sagot ko'y pag-iisipan ko muna ng maraming beses. Pero nung nakapag-isip-isip na ako ng marami, ay nawala si Lander ng matagal-tagal dahil sa kanilang trabaho. Tahimik ako nakikinig kay Drew. Maraming lugar ako napuntahan dahil sa destino ko, marami akong nakasalamuhang mga tao at sa kanilang kultura. Sa probinsya ng Isabela sa bayan ng San Pablo. Napatigil sa pagsasalita sa Drew at tumingin ng malalim sa akin. Kinabahan ako. Ano? Nasa isang site ako para sa isasagawang building project na isang private company. May nakita kong lalaki na kamukha ni... No, I knew it's him. Huminto ang puso ko sa pagkarinig. Ulitin mo ang sinabi mo. I know it's him. Makikilala mo agad na siya si Lander dahil sa kanyang maraming tato. Oh my God! Napahawak ako sa bibig ko. Totoo ba sinasabi mo, Drew? Hindi ko na malaya na nakalapit na pala si Mama sa aking tabi na nakikinig pala sa usapan namin dalawa ni Drew. Tumingin si Drew kay Mama. Opo, tita. Sigurado ako. Ipagpatuloy mo ang pagkukwento, iho. Tumabi sa akin si Mama at hinagod ang aking likuran. Ang akala ko'y namamalikmata lang ako pero alam kong si Lander Griffin siya. Isa siya sa mga trabahador ng proyektong ginagawa ko. He looks different from usual. Parang tumigil ang paligid ko pagkarinig. Pasimple ako lumapit sa kanya habang nagbubuhat siya ng mabibigat na bakal. Pero hindi niya ako nakilala. Blanco ang mata niya nang makita ko na alam kong may kakaiba sa kanya. Nilagpasan niya lang ako na parang ordinaryong tao lang ako. Kaya nagtanong ako sa mga naging kasamahan niya. Bagong salta lang daw ito sa lugar na iyon at mabilis siyang nakilala sa bayan dahil sa kagwapuhan at pagiging matikas. At ang trademark niyang tato ang mas kapansin-pansin sa kanya sa suot niyang lumang t-shirt at pantalon. Pero hindi lang siya mag-isa. Dahil nalaman kong may pamilya siyang kasama. Pamilya? Sinong pamilya? Parang tinusok ang puso ko pagkarinig. Nagpatuloy sa pagsasalita si Drew. May asawa itong kasama pero wala pang anak. At ang nakakagulat pa ay hindi Lander Griffer ang kanyang pangalan. Napahawak ako ng mahigpit kay Mama. Siya na ngayon, si Luis Mendoza. Diyos mio! Si Mama naman ay napahawak sa kanyang dibdib. Gumawa ko ng sarili kong investigasyon habang nasa sites. Pasimple ko siyang sinusundan sa tuwing umuwi na siya sa kanila. Nakatira si Lander sa isang maliit na kubo na walang kuryente at tanging sa balon lang kumukuha ng tubig. Habang ang sinasabi nilang asawa na hindi ko kilala ay isang maganda at parang anak na prinsesa nang makita ko. Bigla akong kinutuban. Napagtanong-tanong ko sa mga malalapit na kapitbahay nila na galing daw sa kulungan si Lander. Luis Mendoza. Dahil sa kanyang tato at kinidnap lang ang inasawa nito ngayon na ang pangalan ay Princess Valdez. Napatayo ako sa kinaupan ko. Tumaas ang lahat ng dugo ko sa ulo at parang gusto kong magwala ng mga sandaling ito. Princess Valdez? Magandang babae na maputi na parang anak ng prinsesa? Yes, you're right. Sagot ni Drew. Langhiya talaga. Napahawak ako sa ulo ko. Sa sobrang sama na loob ko at frustration. Ang walang hiyang babaeng iyon. Ang demonyong babaeng iyon. Diyos ko, anak, kumalma ka. Napayakap na lang sa akin si Mama. Calm down, Tina. Please, calm down. Hindi ko na nakayanan ang sarili na umiyak ng malakas. Ang sakit-sakit ng puso ko sa pagkawala ng matagal ni Lander pero ang anak ng Diablo lang pala ang kumuha kay Lander. Sa sobrang tagal kong paghihintay na makauwi ang nobyo ko, ay nasa kandungan lang pala ng babaeng iyon ang nobyo ko. Eksaktong umiiyak ako ng malakas at pinapakalma ko ni Mama nang dumating si Papa galing bukid. Inulit ni Drew ang sinabi niya kay Papa habang ako'y walang tigil sa pag-iyak sa sobrang sama ng loob. Kilala kong walang yung babaeng yun. Siya si Grace Valdez na anak ng kriminal na si Mr. Valdez.
Isinalaysay ko kung paano ko nakilala si Grace Valdez at ang notorious nitong tatay. Nakakagalit ang ginawa ng mga ito pero nakakatampong Brotsovo dahil hindi nila nagawa ang trabaho nila. Kung hindi niyo ikagagalit, ako na po ang gagawa ng paraan para makauwi si Lander dito sa inyo. Kung gusto niyo po, ay umugnay tayo sa kanilang pamilya nang hindi nalalaman ng Brotsovo. Suwestyon ni Drew. Huwag muna. Anak? Pagtataka ni Mama, tumingin ako kay Drew na seryoso. Huwag muna. Gusto ko ay ako muna. Ano sinasabi mo, anak? Kunot no ni Papa. Gusto kong ako muna ang haharap kay Lander bago malaman ng kanyang pamilya. Baka sakaling bigla niya akong maalala. Sumakit ang lalamunan ko sa huling sinabi ko. Mahirap ang gagawin mo, anak. Masalan pang ipinagbubuntis mo ngayon. Malumanay na salita ni Mama sa akin. Umiling ako. Hindi po, Ma. Kapag wala akong gagawin, hanggang kailan po ako maghihintay? Ang tagal-tagal ko siyang hinintay. Nakakasama na ng loob ang braso mo dahil puro pagkukumpirma pa lang ay sinasagot sa akin. Kahit na alam nilang hirap na akong bumangon sa araw-araw para maghintay sa pagbalik ni Lander. Pero nasasayang ang bawat araw. Wala silang tulong sa akin. Napahagulhol na ako. Magdamag akong hindi makatulog sa kakaisip kay Lander. Dumagdag pa sa galit ko ang babaeng bruha na si Grace Valdez. Ang baliw na babaeng iyon. Paanong ito ang kasama ngayon ni Lander kung nahuli na ito noon ng Brotsovo? Natakasan ba sila? Nabayaran? Langya, ayoko nang umasa at magtiwala sa kanila. Bumangon ako at nag-impake sa oras na ito. 2:00 na madaling araw pero gising na gising pa ang diwa ko. Drew, sunduin mo ko dito please. Binulabog ko pa si Drew sa ganitong oras. Alam kong magagalit ang mama at papa ko pero wala silang magagawa dahil determinado ako sa gagawin ko. Makapatayin ako ng magulang mo at ng Brotsovo kapag nalaman nila itinakas kita, Tina. May halong kaba ang boses ni Drew sa kabilang linya. Shh! Huwag kang bakla dyan. Hindi kita pababayaan. Akong bahala sa'yo. Bilisan mo na at nakaredy na ako dito. Mahinang napamura si Drew. Maghahanda na lang ako na libingan ko ngayon pala. Total, may St. Peter na ako. Pagbibiro pa nito. Oo, matutuluyan ka talaga kapag hindi mo pa ako sinundo. Magbabanta ako dito. Dahan-dahan akong bumaba ng hagdan. Alam ko may CCTV pero walang magagawa ang magulang ko dahil nasa Isabela na ako kapag nalaman nila. Pagkarating ko ay sarado ang guardhouse na si Mang Juanito ang bantay. Tulog ito malamang pero sa maliit na gate ako dadaan. Nagbabay na lang ako sa harap ng CCTV para alam nilang umalis ako. Mabuti na lang at wala kaming alagang aso. Masaya akong nakalabas ng tahimik sa labas ng gate. Mabilis kong nakita ang SUV ni Drew. Hop in. Mabilis ako sumakay sa likod ng sasakyan pero ang akala ko ay ako at si Drew lang ang nandito. May katabi si Drew sa driver's seat. Dre? Hi, Pritatina. Sumama na ako para magkaroon kayo ng gwapong bodyguards. Mayabang na salita nito. Magkapatid talaga kayo ni Drew. Parehas ng may saltik. Simangot ko. Nadamay pa ako dyan. Tumawa si Dre. Dahil nagkabiruan na may asaran ang magkapatid ay napawi ng konti ang galit ko dahil sa kanila. Malaki ang pasasalamat ko dahil kahit na matagal nang hindi kami nagkausap at nagkita ng mga ito ay mababait at hindi nag-iba ang turing nila sa akin. Ang puso ko ngayon ay determinadong makabalik sa buhay ko si Lander. Kahit na anong mangyari, mahal na mahal ko ito at ipagmamalaki kong magkakaanak na kaming dalawa ni Lander. Ang bayan ng San Pablo ay hindi naiiba sa lugar namin sa Bataan. Ang pinagkaiba lang sa lugar na ito ay walang sementong daan dahil puro lubak ang daraanan at iilan lang ang dumaraang sasakyan na kadalasan ay motorsiklo ang gamit. Malayo-layo ang bahay sa lugar na ito at kadalasan ay puro malalaking puno ang makikita. Nagugutom ako. Napatingin si Drew sa akin. Si Dre naman ay ang siyang nagdadrive ngayon. Ubus na bang pagkain mo? Tanong ni Drew sa akin at bahagya pang sumilip sa likuran ko. Kanina pa. Sagot ko. Napasipol si Dre. Hindi ka nag-iisip, tol. Alam mo, buntis sa Pritatina. Dapat dumaan muna tayo sa supermarket. Hindi dapat nagugutuman sa Miss Beautiful kahit kakakain lang yan. Iba ang cravings na nabubuntis. Kaya dapat alam mo ang ganitong bagay at hindi puro trabaho at mapogi lang. Ako, si Kuya Kimadjansa, kaya ang buhay ay weather lang. Mahinang minura ito ni Drew. Saka baka mapatay tayo ni Lander Griffin. Angas pa naman nun.
Dugtong pa ni Dre. Napakagatlabi ako. Pigil kong huwag matawa sa pagbibiro ni Dre. Habang si Drew naman ay hindi iniintindi ang sinabi ng nakababata niyang kapatid. Mahirap na magkapikunan ang dalawa. Nasa gitna pa naman kami ng bukirin ngayon habang bumabiyahe. Malapit na tayo. Kaya konting pagtitiis na lang, Tina. Matamang tiningnan ako ni Drew bago umayos ng pagkakaupo. Kinuha nito ang phone at naging abala na. Ako naman ay hindi dapat magreklamo. Ako kaya ang nakaisip na pumunta sa lugar na ito. Hindi ko akalain na ganito kahaba pala ang tatakbuhin ng biyahe. Nalibre nang ako ng pagkain na magkapatid at ako pa ang nagmakaawa na samahan ako para pumunta sa lugar na ito para makita ng personal si Lander. Kaya hindi dapat ako magreklamo. Ang kaso ay ang aking tiyan ang nag-aalburuto. Hindi ko nagawang sumaglit man lang sa kusina namin. Maraming stocks ng pagkain sa pantry at refrigerator namin. Sana ay kumuha ako doon. Pero hindi na ako magrereklamo talaga dahil sobra na ang kakapalan ko ngayon. Patanghali na rin at sana lang ay may makita kaming kainan dito sa lugar na ito. Hindi ko pwedeng gamitin ang phone ko para mag-search ng lugar kung saan merong restaurant o karinderya. Dahil simula nang umalis ako ng bahay ay pinatay ko ang phone ko. Tsak naman nagkakagulo na sa bahay namin dahil sa pagkawala ko. Hihingi ng tulong ang magulang ko sa kapatid ko at baka malaman pa iyon ng Broad Cebu. Napasimangot ako. Nakakatampo ang Broad Cebu dahil sa hindi pagsasabi sa akin ng totoo kung saan si Lander ngayon. Mabuti pa si Drew na dati kong manliligaw at kahit ilang beses ko nang binasted ay napakabait na tao. Siya pa mismo ang tumutulong sa akin. Guminhaw ang pakiramdam ko nang makarating kami dito sa Calle Pogi. Dito pa rin sa San Pablo. May mga nagtitinda ng kung ano-ano, mga pagkain, damit, gasolina at marami pang iba. Huminto sa tabi ng puno sa Dre para magparke. Nakarating din tayo. Napailing-iling pa si Dre. Malayo pa tayo. Sagot ni Drew. Malayo pa? Pagtataka ko. Dito muna tayo para kumain. And then, after that, maghahanap tayo ng matutuluyan. Napakunot-no ako. Mas si Dre ay nagtaka. Bakit dito pa tayo maghahanap ng matutuluyan kung malayo pa palang pupunta natin? Tanong ko. Mamaya ko na sasabihin. For now, kumain na muna tayo. Naunang bumaba si Drew at mabilis na pinagbuksan ako ng pinto. Ako naman ay bit-bit ang pouch ko nang bumaba. Hindi ko na kailangan pandalihin ang backpack ko. Pagkababa ko ay napatingin ako sa paligid. Parang syudad itong lugar. Bagaman nasa gitna ng bundok ay kahit papaano ay maraming tao. May ilang tao na napapatingin sa amin. May ilang batang vendors na lumapit para magbenta ng kung ano-anong abubot. Ang iba naman ay kakanin. Nauna sa paglalakad si Drew habang kasabay ko sa paglalakad si Dre pero malalaki ang hakbang ng dalawa kaya ang lakad nila ay halos patakbo na sa akin. Medyo nahihilo ko ngayon tanghali. Kahit pa mapuno at mahangin ay hinihingal ako. Pahawak nga Dre. Utos ko sa kasama ko. Hindi pa man sumasagot si Dre ay agad na ako sumabit sa braso niya. Napasipol pa si Dre na ikinalingon ni Drew at nagsalubong ang kilay. Kailangan mo bang kargahin na kita, Prita Tina? Ayoko nang napapagod ka. Sabay ngisi nito. Kago, kakapit lang ako sa'yo para hindi ako maiwan. Ouch, malaga mo lang winawasak ang heart ko. Pakunwari pang nasaktan sa dibdib sa Dre. Sinita ito ng kapatid niya at napanguso na lang ako. Loko-loko talaga kahit na kailan. Sa isang maliit na karinderya, nakahanap si Drew. Agad kaming naupo sa harap ng maliit na parisukat na lamesa na may apatan na upuan. Nagtabi ang magkapatid habang ako naman ay solo. Eksakto pa dahil may electric fan na katabi ko kaya kahit paano'y mahangin. May ngumiti na ginang sa amin. Oh, andito ka pala, engineer. Nakangiting wika ng ginang na may suot na apron. Ngumiti si Drew at tumango. Opo, nanay. Inisang tingin kami ng ginang na mukhang nagulat. Oh, may kasama ka pala ngayon. Opo. Kapatid ko po si Dre. Pagpapakilala ni Drew sa katabi, kumaway naman ito. At nabitin ang pagsasalita ni Drew nang unahan nito ni Dre. Blossom, siya po si Blossom. Ang pinsan namin maganda. Nagtaas baba pa ang kilay ni Dre sabay ngisi. Napaawang na lang ang labi ko sa pinagsasasabi nitong si Dre. Ganun ba? Nakakatuwa naman at nadayo kayo dito sa lugar ng Calle Pogi. Ano ba kakainin niyo at mukhang nagugutom na kayo? Hinayaan ko na lang na magsalita ang magkapatid sa kakainin namin ngayong tanghali. Ayos lang naman sa aking kainin ng pinakbet at adobong pusit.
Nagdagdag ng nilagang buto-buto ng baboy sa Dre. Masarap ang kinain namin at talagang naubos ko ang pagkain. Nakatatlong rice pa nga ako. Nag-soft drinks ang dalawa habang ako naman ay iced tea juice. Nagtatanggal ng tinga gamit ang toothpick sa Dre nang magtanong sa kapatid. Mukhang kilala ka na naman na dito. Saan tayo nito tutuloy? Malapit lang dito. Naunang tumayo si Drew para magbayad ng kinain namin. Ako naman ay tumayo na rin para maunang lumabas. Si Dre ay sumunod sa kapatid dahil bibili pa ng yosi. Nawala na ang ilang nagtitinda sa oras na ito dahil tanghali na. Siguro ibabalik na ng hapon. Iilang tao lang ang naglalakad at may motorsiklo ang bumabiyahe. Parang bumalik lang ako sa lugar namin. Bagaman hindi ganito pero ang atmosphere ay hindi nagbago. Napabuntong hininga ako sa kawalan pero agad ako napalingon sa bandang kanan ko dahil pakaramdam ko ay may taong nakatingin sa akin. Napakunotno ako nang wala namang ibang tao bukod sa mga nagtitinda na nagpapahinga sa mga oras na ito. Guni-guni ko lang siguro dahil wala pa akong matinong tulog simula nang tumakas ako kagabi. Hindi ko na nga alam kung ano na nangyayari sa pamilya ko ngayon. Ayoko muna mag-isip ng kung ano-ano dahil uunahin ko munang hanapin ang taong mahal ko. Lander, please, come back to me. Tulala na naman si Pretty Tina natin, no? Binugo ako ng mahina na Dre sabay ngisi nito. Agad kong tinakpan ng ilong ko nang maamoy ang bibig nitong may sigarilyo. Mabilis akong lumayo dahil hindi ko gusto ang paninigarilyo nito. Ang baho mo, Dre. Lumayo ka kay Tina, Dre. Babala ni Drew sa kapatid. Oops, sorry. Dumistansya sa Dre at humit-hit ng maraming beses bago nito itapon sa malapit na basurahan ang yosi. I'm done. Let's go, guys. Asama na mukha ko nang lumapit sa Dre kaya hindi na ako dito kumapit kundi kay Drew na lang. Ayokong katabi sa Dre. Ang baho. Sumangot na ani ko. Muli kaming sumakay sa sasakyan ni Drew at ilang minuto lang ay huminto kami sa isang bahay na puro kahoy. Simpleng bahay na karaniwan na makikita dahil malinis ang paligid at maraming nakatanim na bulaklak sa paso at malaking lata. Tao po? Tatang boy? Tawag ni Drew. Bumitaw ako dito para mauna ito sa pagpasok. Nasa likod naman sa Dre at may dalawang batang lumapit kaya kinausap nito ang mga bata. Habang naghihintay ay napansin ko na may dumaang figura na naglakad sa may dulo kung saan may puno ng mangga. Humakbang dahil na-curious ako na hindi naman nalalayo sa mga kasama ko. Abot tanaw naman ako ni Dre. Wala namang ibang tao bukod sa mga iilang naninirahan dito. Ang iba nga ay sumisili pa sa bintana habang nakatingin sa amin. Naglakad pa ako ng ilang hakbang hanggang sa makarating ako sa malapit na talahiban. Wala nang ibang daanan pero na lang kung gugustuhin ko pang pasukin ang talahiban. Hindi ko na gagawin iyon lalo pa at hindi ako pamilyar sa lugar. Hindi ko na nakita ang tao na naglakad patungo dito. Nakapagtataka lang dahil walang bakas na naglakad dito. Siguro ay guni-guni ko na lang iyon. Napahaplos ako sa tiyan ko. Ay, butiki! Marasa ko na patingala sa humawak sa braso ko. Si Drew na sa lubong ang kilay. God, what are you doing here? Hindi mo kabisado ang lugar na ito para mapunta dito, Tina. Pagalit na ani Drew sa akin. Napanguso ako. Parang batang kapatid niya ako kung pagalitan. That's enough, brother. Pinapagalitan mo naman si Pretty Tina. Palakad na lumapit sa Dre. Marahas na nilingon ito ni Drew. Isa ka pa, kung ano-ano ginagawa mo. Napakamot sa ulo sa Dre at hinila ako ni Drew para bumalik. Hindi ko na nalingon pa ang talahiban. Sa isang maliit na kubo kami pumasok. Maliit lang iyon pero malinis ang buong kabahayan na gawa sa kawayan. May isang matanda na nandoon na nakasuot pa ng salakot sa ulo. Magandang hapon po. Agad na hinubad ng matanda ang salakot at inilapit sa kanyang dibdib. Magandang hapon din po. Sabay namin ni Dre na pagbati. Ako si Ruding. Pagpapakilala nito sa sarili. Pasensya na kayo kung ito lang ang pwede ninyong matuluyan dahil ito na lamang ang natitira kong matinong kubo. May nanunuluyan na sa ibang kubo ko. Napatingin ang matanda sa akin. Pagtyagaan nyo na lamang itong kubo. Lalo na po sa inyo, madam. Ikaw po pala'y buntis. Ngumiti ako sa matanda. Wala pong problema, Mang Rudy. Sanay naman po ako sa ganito. Hindi naman nagtagal ay umalis na ang matanda at kaming tatlo na lang ang naiwan. Paupahan pala ang kubong ito at mabuti na lang ay may natira pang isa. Kung hindi ay baka sa malayo pa raw kami makakahanap ng matutuluyan.
Nakilala ni Drew si Mang Ruding dahil madalas pala siyang mapunta sa lugar na ito para kumain. Kaya kakilala siya ng tindera kanina sa kainan. Kunti lang tao dito kaya magkakakilala lang ang mga tao. At kung dayo man ay makikilala agad. Sa ibang bayan tumutuloy noon si Drew dahil nandoon ang kanilang barracks. Isa lang ang kwarto at maliit lang iyon na pang-isahan tao lang ang kakasya na gawa sa kawayan ang papag. May kusina na manayari sa makapal na kahoy at may malinis na banyo na kahit paano ay maginhawang tingnan. Ang kinaupuan namin ngayon na gawa sa matigas na kahoy ay komportable naman. Maliit lang ang sala pero malinis. Kailangan muna namin magpahinga ngayong araw dahil kinabukasan na kami magsisimula sa paghahanap kay Lander. Kahit apurado na ako ay hindi ako pinayagan ni Drew dahil kailangan muna magplano bago umaksyon.